Paano nga ba sumikat ang Jollibee sa Amerika, nakilala bilang home court ng McDonald's? At alam naman natin na matinding magkaribal ang dalawang brand na ito dito sa Pilipinas. Ano ang sikreto sa tagumpay ng Jollibee sa isang market na sobrang taas ang kompetisyon? Sama-sama nating tuklasin. Sa loob ng maraming taon, may isang fast food brand na tahimik na nag-ooperate sa Amerika. Hindi ito madalas mapansin, hindi palaging nasa headlines, at hindi rin agad kinumpara sa malalaking American chains. Ngunit sa mga nakaraang taon, may malaking pagbabago ang nangyari. Bigla na lang itong naging paksa ng mga food reviews, viral videos, at national awards. Ang mas nakakagulat pa, kinilala ito bilang #1 best fast food fried chicken sa buong United States. Ang tanong ngayon ay simple. Paano nangyari ito at gaano kabilis ang naging pag-angat nito? Ang Jollibee ay matagal nang may presensya sa US. Ngunit sa simula, ang target market nito ay malinaw. Karamihan ng mga customers ay mula sa Filipino communities. Para sa mainstream America, isa lamang itong foreign fast food brand na hindi gaanong kilala. Sa mahabang panahon, mabagal ang expansion at limitado ang exposure. Nagbago ang lahat nang magsimulang mapansin ng mas malawak na audience ang produkto, particular ang fried chicken. Sa panahong ang fried chicken ay isa sa pinaka-competitive na pagkain sa fast food industry ng Amerika, may isang brand na unti-unting nakakakuha ng pansin dahil sa kakaibang lasa, consistency, at overall experience. Dito pumasok ang papel ng online media at content creation. Maraming independent food reviewers at creators ang nag-feature ng Jollibee hindi bilang advertisement, kundi bilang discovery. Ang resulta ay sunod-sunod na videos na nagpapakita ng parehong reaksyon. Sorpresa sa kalidad ng manok at pagkukumpara nito sa mga kilalang American brands. Ang ganitong klaseng organic exposure ay bihirang mangyari at mahirap pilitin. Ang pinakamalaking turning point ay nang makilala ang Jollibee sa USA Today 10 Best Readers' Choice Awards. Ang prosesong ito ay hindi basta desisyon ng isang panel lamang. Una, pinipili ng food experts at editors ang mga nominees. Pagkatapos nito, ang final decision ay mula sa public voting. Ibig sabihin, mismong American consumers ang pumili. Sa kabila ng matinding kompetisyon mula sa mga established fried chicken chains, nanalo ang Jollibee bilang #1 best fast food fried chicken sa US. Hindi ito isang beses lang nangyari. Ang pagkapanalong ito ay naulit na nagpapatunay na hindi ito aksidente o pansamantalang hype. Kasabay ng award, bumilis ang growth ng brand. Mas dumami ang bumibisita sa mga existing stores. Mas naging visible ito sa social media. At mas naging bukas ang kumpanya sa expansion sa pamamagitan ng franchising. Mula sa mabagal na pag-usad noong mga nakaraang dekada, ang growth ng Jollibee sa US ay naging mas mabilis sa loob lamang ng ilang taon. Kung ikukumpara sa malalaking American chains, maliit pa rin ang bilang ng Jollibee stores. Ngunit kung ikukumpara sa ibang international brands na sumubok pumasok sa US market, malinaw na mas mabilis ang traction nito. Ang kombinasyon ng award recognition, organic online popularity, at loyal customer base ang naging dahilan ng pagbilis ng expansion. Ang mahalagang obserbasyon dito ay ang uri ng kasikatan na nakuha ng Jollibee. Hindi ito produkto ng agresibong advertising lamang. Ito ay resulta ng produkto na tinanggap ng market, kinilala ng awards, at pinatibay ng consistent na customer experience. Sa kasalukuyan, ang Jollibee sa Amerika ay hindi na lamang itinuturing na ethnic fast food brand. Unti-unti itong nakikita bilang isang lehitimong competitor sa fried chicken category. Ang bilis ng pag-usad nito ay hindi biglaan, ngunit malinaw na mas mabilis kumpara sa nakaraan. Ang kwento ng Jollibee sa US ay isang halimbawa kung paano ang tamang produkto, tamang timing, at tamang exposure ay maaaring magbago ng posisyon ng isang brand sa isang highly competitive market. At habang patuloy ang expansion at pagdami ng pagkilala, malinaw na ang tanong ay hindi na kung kaya nitong maging popular sa Amerika, kundi kung hanggang saan pa ang maaabot ng paglago nito. Kung nagustuhan ang video na ito, i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang malinaw at interesting na kwento tulad nito. Salamat sa panonood.